opening. Oo nga, parang gusto natin opening ng opening ng opening. Okay, ngayong umaga naman po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa maternity benefits at makakasama po natin ngayon si Maria Cecilia Mercado, ang team head ng Media Affairs Department of SSS. Good morning. Ay, good and morning welcome to Rise po, and Shine. Miss Ella, Miss Jackie, and Miss Jenny, at saka sa ating mga TV viewers Yan, ngayon. welcome back. Ay, Very salamat nice po. smile. Salamat po. Dapat ganyan ang mga taga-government offices, di ba? Lagi nakasmile. Magaganda ang smile. Yes, po, Yes. para inspired So parate. ano naman ang ating good news para sa SSS. mga Maternity members? benefit. Yes, especially for mothers like us. Yes Baka po. si partner, kailangan nila yan. Parang ikaw ang susunod. You never know. O yan, para sa mga soon-to-be mothers. So ganito nga po yon, ang maternity benefit program po ay isang cash benefit na binibigay ng SSS sa ating mga female members. Magkano po? Pero kailangan, you have to be a member muna. Siyempre, di ba? Yes po. So ang talagang standing qualifications po dito ay dapat nakapaghulog ang member ng at least hindi kukulangin ng 3 contributions within the last 12 months prior to Okay. semester of maternity. Yun po. Yun po ang kailangan na So, hindi pala, contribution na naibayad. hindi pala pwedeng ko halimbawa, alam kong Yes buntis ako, tapos tsaka ako kukuha ng SSS, hindi pwede. Kailangan Bawal po yun. ay bago sila halimbawa nag-asawa o talagang may plano na silang magpamilya, dapat po ay nag-member na sila sa SSS. So, hindi ba para pwedeng ma-qualify sila. mag-member and then babayaran na lang yung back payments? Wala po kasi tayong retroactive. Kasi ganito Okay. po yan. Ang maternity po kasi, depende po yan sa yung sa date of maternity o yung panganganak. Meron po tayong mga specific regulations kung paano po natin i-compute yung benefit niya. So ganito po yan. Halimbawa, ang isang member, halimbawa ako po, ay nanganak po ako ng December ng 2014. So Okay. ang semester po ng contingency na tinatawag natin ay from July to December ng 2014. So, i-exclude po natin yung mga hulog niya doon. So, bibilang po tayo ng 12 months. So, that will be July 2013 up to June 2014. Kailangan, meron po siyang at least 3 times. 3 contributions doon. So, i-determine natin po doon yung pinakamataas, 6 na pinakamataas na contribution niya. Halimbawa, ang kanya pong monthly salary credit ay nasa maximum na 16,000. So, 16,000 times 6. So, that will... 66. That is equal to 96,000. So, i-divide po natin yun sa constant na 180 days. So, pag talagang, halimbawa, kayo po ay normal, halimbawa, normal delivery ako, ang makukuha ko is around 32,000. Tapos, pag cesarean na okay. times 78, so, kasi yung po ang ating computation, bali around 41,600. Kasi ang lumalabas po doon, kung 96,000 di po ba yung pinakamataas na salary credit na times sa 6, divided by 180, so ang lalabas po, 533.33 yung kanyang magiging daily maternity allowance. Ganun pala ang Yes po. pagkukompute. Yes po. Okay. Yes. So, kunyari, unplanned ang pregnancy and hindi ka Wala na. nag-member, sorry ka na lang. Hindi po tayo makaka-avail. Pero ang good news po dyan, hanggang 4 deliveries po pwedeng bayaran ng SSS. So, sa susunod na lang na unplanned. So, ang 4 deliveries na po yun, kasama na po yung threatened abortion, kung may kailangang magpa-abort dahil sa health ng ina, at saka po yung mga miscarriage. Oh, so hindi pwedeng sige partner ko Yes muna. po. Sa anong hospital? Pwede kahit sa ang hospital? Yes po, kahit accredited namin. Okay, Opo. So hanggang 4 lang talaga. Yes Hindi ka po. pwede ko halimbawa nabuntis na naman ako pang 5 na to. So Naku, wala hindi na. po pwede. Hanggang first 4 deliveries lang po talaga yon. May pag-asa ka Opo. pa. Bakit? Why do you limit it only to four kawawa namang deliveries? Kasi yun po talaga yung nasa batas ng SSS law. Unless otherwise na ma-amend po ito, so that's okay. the time So, that we can nasa batas. accommodate yung halimbawa, ika-5th, 6th, or 7th pregnancy. Okay. Yes. Aside dun sa, ito nga yung daily and then yung parang lump sum or something, ano pa po yung makukuha ng, ano pa po yung ibang benefits?
So kasi yun sa maternity talaga, yun lang po yung makukuha. Tapos syempre meron din silang mga PhilHealth, kung member din sila ng PhilHealth, yung So hospitalization. on top of the Tinatawag. the SSS na makukuha, meron din PhilHealth. Opo, kung halimbawa, di ba, They can use na-hospitalize both, sila. okay. Opo. Paano kung halimbawa po, Yes, SS member ako and then po. hindi ako nakapagbayad ng isang Taon. isang na. taon? Hindi na daw. Hindi talaga po Hindi pwedeng. po siya po pwede. So, pwede naman siya ma-qualify pag nag-give birth pa siya sa second. Sa second So, lang, oho. bawi So, ka ito na po talaga ang pinapaalala natin sa mga members po na kailangan talaga, halimbawa, nalaman nila na sila ay kahit 2 weeks pregnant pa lang, so, i-notify po ito sa employer through maternity notification. So, kailangan po ng attachment na ultrasound. I see. Oo. So, ayun. Ano pa po yung mga ibang requirements para alam na ng ating mga To be, televiewers? first to be a Oo. member muna. Oo. Para alam na rin nila. Mga documents So, na kailangan ihanda. Yun po yung ultrasound, offers Yun to po. be a member. Yung right? to be a member, syempre, kung mag-employ ka sa private sector, you have to submit yung SSS Form E1 namin. And then, the birth certificate. Sa Okay. self-employed po, NSO po dapat, preferably yung document. Tapos kung halimbawa mga self-employed naman sila na may sariling negosyo, same requirements din po. Then we require din yung marriage contract if they are married. Then yung birth certificate din, NSO ng kanilang mga anak. Okay, and then dun po pag yan mag-a-apply ng maternity benefits, yung ultrasound, Kailangan po yun yung maternity notification na isinubmit sa employer at saka sa SSS. Then attachment din po nun yung mga attachment na ultrasound. Then yung maternity benefit reimbursement application plus yung mga birth certificate po. Birth certificate, halimbawa kung twins yung anak niya. Mas malaki? yung- Ay, hindi po. Same Ganun benefit din. lang din. Same. Opo. partners, okay. wait, may tanong ako. Kasi kunyari bedridden minsan yung babae, di ba? Paano naman niya maaasikaso? Is there an online thing or you give exemption or special treatments? Kunyari ako bedrest, ako sabi ng doktor, hindi ko pwedeng tumayo. Paano naman Or ako pupunta ng authorization, pwede ba yun? SSS? So, ganito po yan. Basta ang mahalaga lang is ma-file nila yung notification. Kasi ang hindi po Pupunta po pag-file sila ng sa notification ay meaning grounds for rejection ng kanilang claim. So, ganito po yan. Ang maternity benefit po kasi ay meron 10-year na prescriptive period. So, wag po sila mag-alala. Yeah, but Magamit you can do nila. that online, pwede? So far po, hindi pa po natin na gagawa yung sa But online can she ngayon. authorize somebody to go? Yes, Pwede pwede naman po. po. Bedrest ako. Oo, pwede naman Ano po pwedeng authorization letter? Yes, authorization letter nung transacting employee and then yung mga Yung ID ID mong din. SS member, ID din ng okay. member. Opo, we can consider that po. And then, gaano katagal namin bago maklaim yung mga benefits? So actually po, pag maternity, may time frame po tayo ng mga at least 1 to 2 months po. 1 to 2 months. So, bago ka manganak, mag-file ka na. Para pag ka nanganak ka na, makukuha mo na yung Kasi pera. kailangan After po, oo. kasi kailangan po kung CS, we require din yung operating room record na ini-issue galing sa hospital. So, it's talaga pong, ito ay kailangan after nung panganganak. Abonohan na. muna natin. Yes, so, At saka, ang maganda pong dito ang employer talaga, ang responsibility nila, kailangan ina-advance po ito ng employer, yung benefit. ng employer, Yes okay. po. But yun, ang dali-dali, lahat ng sinasabi mo parang madali. But syempre, para naman sa mga ina, is it really easily accessible na makakakuha nga sila ng benefits? Or papahirapan sila, pipila, ang dami-dami Makakabalik-balik, requirements. yung mga Yes. Yeah. Kasi ganito po, marami na nga po tayong mga offices na binuksan. Satellite so, offices. Yes po, and mga malls. So, we accept Nasa malls. applications. Okay. So, ayun nga po yung trust namin na parang to minimize yung mga long na pila. Yes, long pila, pabalik-balik. Tayo po kami ng mga offices sa mga Yeah. malls po. Na ang oras nila, 10 to 6 po, Tuesday to Okay. Saturdays. Opo. Naalala ko po, last week, pinag-usapan natin na Yes, merong ma'am. special linya ang mga senior citizens. Yes yung po. sa maternity, meron din po bang special line? So wala na naman senior citizen So na far po, manganganak meron pa. naman po yung mga yung mga pregnant women. Kasi tulad nga din sa ibang establishment, meron naman po. Meron. Opo. Okay. Di ba? Bigla ko tuloy na Yes yung po. senior citizen, tapos nakapila ng maternity. Mali, di ba? Thank you very much for your good news. okay And sana po. naman ito ay maging madali para sa ating mga nanay. Diba? Yan. Thank you very much again, Maria Cecilia Mercado, the Team Head Media Affairs Department of SSS. And pakisabi po sa kanila
where they can contact you if ever they have questions. So, ganito po, binibigay ko po yung aming yung hotline. So, 920-644-6 up to 55. So, ayan po yung direct line ng SSS. Yun po. Sa mga iba pang katanungan, pwede din po kayong mag-visit din sa aming Facebook page. Nasa Facebook na rin po kami, Philippine Social Security System. Like us on Facebook. Yun po. Maraming salamat. Alright. Thank you so Alright. much, Thank you. Miss Cecilia. Thank you again, So Miss much. Cecilia Mercado. Yes, thank